Our beloved Boss Mike Cervera. Isiniwalat ni Cebu Governor Pamela Baricuatro na lahat ng flood control project sa lalawigan niya simula noong 2019 ay ghost o hindi kaya ay substandard. Ang ayon kay Baricuatro, higit sa 26 billion pesos na flood control projects ang inilaan sa Cebu base sa isinagawa nilang inspeksyon sa mga flood mitigation projects sa lalawigan. Ang resulta ng kanilang investigasyon ay isinumite na umano sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. You began to ask the question kung bakit grabe yung flash floods dito when we have 26.6 billion pesos for flood control projects. Paglalahad ni Baricuatro sa television interview nitong Miyerkules. Natuklasan din ng Kapitolyo na ilang contractors ang ginamit ang lisensya ng ibang construction firm para sa pagpapagawa ng flood control projects. Sa Cebu na itala ang may pinakamaraming namatay sa Bagyong Tino dahil sa mabilis na pagragasa ng baha. It was by far the worst flash flood caused by typhoon in the history of Cebu. Wika ni Baricuatro. In less than 10 minutes, the water rose dramatically. Nauna na sinabi ng Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration na ang ulan na binuhos ng Bagyong Tino ay katumbas ng isang buwang ulan sa Southern Leyte at Cebu. Samantala, iniutos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na imbestigahan ang mga flood control projects sa Cebu matapos dumanas ng matinding pagbaha ang maraming residente na nagresulta sa pagkalubog ng maraming bahay, mga sasakyan at mga ari-arian dahil sa pananalasa ng Bagyong Tino. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nais malaman ng Pangulo kung nagamit ng tama ang inilaang 26 billion pesos para sa flood control projects dahil nakita nito epekto ng kakatapos na bagyo na tila hindi gumana ang mga ginawang proyekto sa Cebu. Galit ani ang maraming taga Cebu dahil sa kanilang karanasan, ganun din nararamdaman ng presidente kaya dapat na maimbestigahan at mapanagot ang mga nagkulang sa pangangalaga sa Cebu. Yan ang dahilan kung bakit nagpapaimbestiga ang Pangulo dahil nakita niya ang epekto gayong mayroong budget na inilaan para dito pero parang hindi gumana, ani Castro. Hinimok ng palasyo si Governor Baricuatro na kung mayroong alam ng mga impormasyon at makakatulong sa investigasyon ay makipagtulungan sa investigasyon upang mapanagot ang mga nagkulang at nagpabaya sa proyekto. Kasabay nito sinabi ni Castro na bibisita si Pangulong Marcos Jr. sa Cebu upang personal na tignan ang kalagayan ng mga nasalanta ng bagyo. Batay sa nakuhang datos na Malacanang, sinabi ni Castro na mayroong 343 flood control projects ang nagawa sa Cebu simula noong 2016 hanggang 2022 sa lahat ng distrito ng Cebu, kaya dapat na ito ay matignan kung bakit nagkaroon ng malawakang pagbaha sa Cebu. Sa ngalan ni Boss Mike Cervera, ito po si Anino TV na nagsasabing mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Saan man dako ng mundo naroon kayo at syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.